Jinro, may masamang balita! Pauwi na ako kanina nang makita ko ang boyfriend mong si Jiaozun. Nakasama ang kapatid mo sa labas na pumasok sa hotel. Ano? So Jinro, anong ginagawa mo rito? Su Jinro, napakawala mong hiya. Ako, ang harapin mo. Huwag mong idamay si Sinue. Ayos ah. Kaya naman pala matagal na kayong may relasyon. President Lee, tumatawag po ang tatay nyo. Hello pa. Anong pa? Ang tanda mo na, pero wala ka pa ring mahanap na asawa. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka pa nagpakasal, hindi ako magpapa-opera. Hahayaan kong mawala na ako ng tuluyan sa buhay mo. Su Jinro, matagal na akong sawa sa iyo. Kung hindi lang dahil sa kalagayan ng tatay mo at kailangan niya ng manugang para sa mana, hindi ako makikipag-engagement sa iyo. Ngayong mapupunta na ang lahat kay Sinue, bakit pa kita papansinin? Walang silbi ang engagement ring na ito. Ayoko nang makita ang dalawang manlulokong gaya nyo. Baliw ka talaga. Tara na. Ang sing-sing. Iyon ay... Naku! Limited edition na Bivalgari wedding ring iyon, nagkakahalaga iyon ng $1,000,000. Basta ko na lang itinapon, paano kung singilin ako ng manlulokong si Jiaozun para doon? Naku, nakakainis. President Lee, hindi kaya mawalan siya ng pag-asa at saktan ang sarili niya. Hindi siya pwedeng mawala sa loob ng pool niyo po. Ako, hindi po ako marunong lumangoy. Maproblemang babae. Anong gagawin mo? Niligtas kita at hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Magpakasal ka sa akin bilang pambayad sa utang na loob mo at palalayain kita pagkalipas ng 2 taon. Bukas ng alas 2:30 ng hapon, dalhin mo ang iyong mga dokumento sa civil registry. Ano? Kailangan kong magpakasal para makuha ang mana mula kay Papa. Kung hindi, ang parte na para sa akin ay mapupunta kay Susie Nue. Ang kapal ng mukha niya. Sige, kasal lang naman, di ba? Busy ako sa trabaho. Huwag mo akong kukulitin kung walang dahilan. Pagdating ng tamang oras, may tatawag sa iyo para sa ating diborsyo. Ito ang pera para sa mga gastusin mo. Pa, kasal na ako. Hindi mo na kailangang mag-alala na walang mag-aalaga sa akin. Leon Che.
Sino ba ang malaking kliyente ngayon? At talaga namang pinaghandaan mo ang iyong ayos. Hindi ako katulad mo na may asawa na at wala nang dapat ipag-alala. Ang kliyente ngayon ay ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, kaya kailangan kong galingan. Nga pala, ikaw at ang asawa mo, 2 taon na ba talaga kayong walang balita sa isa't isa? Hayaan mo siya, baka nga sa ngayon ay wala na siya at matagal na siyang nananahimik. Nagbibiro ka ba? Kung malalaman lang ng asawa mo na ganito ka nakaganda ngayon, siguradong magmamadali iyon pa uwi? Pamilyar sa akin ang taong ito. Magandang araw po, President Lee. Ako ang kinatawan ng Jinsi Law Firm at ako ang naatasang makipag-ugnayan sa inyo. Hindi ba ito ang aking walang kwentang asawa na si Lee Yunchi? Siya pala ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ito ang mga pangunahing dokumento ng kaso. Ang tono ng pananalita niya ay hindi pa rin nagbabago. Nawala siya ng 2 taon, akala ko ay wala na siya. Hindi ko akalain na hindi pa pala ako biyuda. Pero parang hindi niya ako nakilala. Ang babaeng ito ay napakapamilyar. Ihinto ang sasakyan. Sige po. Sumakay ka. Ibig bang sabihin nito ay nakilala niya ako? Bakit hindi ka nagsasalita simula nang sumakay tayo sa kotse? Sa bagay, 2 taon na hindi nagkita ang mag-asawa at ngayong nagkita tayong muli, medyo nakakailang nga. Dapat ko bang subukang ayusin ang sitwasyon? Mahal ko. Anong ginagawa mo? Su Jinro, ikakasal na kami ni Sinran. Ano sa tingin mo? Pumunta ka kaya para makita ang aming marangyang kasalan? Para naman mamulat ka sa katotohanan. Hindi ako pupunta. Bakit? Baka naman sa loob ng maraming taon ay wala pa rin pumatol sa'yo, kaya nahihiya kang magpakita? Nagbibiro ka ba? May asawa na ako. Mahal, tulungan mo ako? Kung anong sasabihin ko, gayahin mo lang ako. Asawa ko? Sino ang tumatawag sa'yo? Hindi kaya iyan yung dati mong kasintahan na walang kwentang lalaki? Bakit ko naman gagawin iyon? Sige na, please, tulungan mo ako. Dating boyfriend ko iyan. Ikaw, nagawa mo akong halikan? Nagmamakaawa ako sa'yo. Kapag hindi ka pa sumagot, hahalikan kita ulit. Mahal ko? Sino ang kausap mo sa telepono? Iyan ba yung dati mong nakarelasyon na masamang lalaki? Dagdagan mo naman ang kaunting emosyon, pwede ba? Gaya nito. Hello? Makinig kang mabuti. Kapag naglakas loob ka pang tumawag ulit, paparusahan talaga kita. Kapag tumawag ka pang muli, hindi kita palalampasin. Hello? Narinig mo ba iyon? Sabi ng asawa ko, huwag ka na raw tumawag pa rito. Nandito na tayo. Mahal ko, hindi ka ba sasama sa akin sa bahay? Inaanyayahan mo ba akong matulog sa inyo? Ikaw? Iniimbitahan mo ba akong magpalipas ng gabi rito?
Kahit mag-asawa na tayo, hindi pa naman tayo nagsasama sa iisang kama. Masyado bang agresibo kung ako ang mauuna? Alam ko ang iniisip mo, pero may asawa na ako. Siguro kapag nag-divorce na ako, magkakagusto na ako sa iyo. Assistant Lin, isara mo ang bintana. Opo. Hindi niya pala ako nakilala. Iniisip niya na isa lang akong babae na gusto siyang matukso sa isang gabi. Naku, ang personal na cellphone ko, naiwan sa kotse niya. Hello? Ano? Naiwan ko ang cellphone ko sa kotse mo. Pwede bang pakiusap na ibalik mo iyon dito? Sinabi ko na sa iyo, hindi ako magtataksil sa asawa ko. Ibabalik ko ang cellphone mo sa oras na maliwanag na ang araw. Ang babaeng ito, talagang pinagplanuhan ng lahat. Pero, medyo kawili-wili siya. President Lee, bihira lang ang mga babaeng naglalakas loob na lumapit sa inyo. At mukhang hindi siya natatakot sa inyo. Tapos na ang 2 taon, maghanda ka na ng divorce agreement. Hindi pwede. Hindi ako papayag na makipag-divorce ka kay Jinro. Nasa ibang bansa ka ng 2 taon, hinintay ka niya ng 2 taon, tapos ngayong nakabalik ka na ay makikipaghiwalay ka. Paano mo iyon magagawa? Ito ang napagkasunduan naming 2 noon pa, at mayroon na akong ibang babaeng nagustuhan. Mayroon na akong babaeng nagustuhan. Kapag pinalampas mo si Jinro, ang ganito kabuting babae, magsisisi ka. Hindi ako magsisisi. Ang kasal na ito, desidido na akong tapusin. Ikaw! Attorney Sue, maghintay po muna kayo ng sandali. Parating na po ang ating presidente. Salamat po. Jinro? Nabalitaan ko na ngayong araw ay pumunta ka sa kumpanya ni Yunchi? Opo, Uncle. Ang aming law firm po ay nakatanggap ng isang kaso at ako po ang inatasang humawak nito. Huwag mo na akong tawaging uncle. Masyadong formal pakinggan. Nagkulang sa iyo si Yunchi nitong nakaraang 2 taon. Ngayong nakabalik na siya at nagtagpo ang inyong trabaho, gamitin niyo ang pagkakataong ito para mapalapit sa isa't isa. Opo. Papa. Tungkol po doon, susubukan ko po. Mabuti. Jinro, sa darating na weekend ay engagement na ni na Auntie Chin. Huwag mong kalimutang pumunta ha. Hindi na po ako makakausap ng matagal, Papa. Nandyan na siya. Maaga yatang dumating si Attorney Sue. Mapalapit sa isa't isa? Dapat na siguro akong maging agresibo. Mahal ko, gusto lang kitang makita ng mas maaga. Hindi mo ba nagustuhan? May asawa na ako. Kahit na mukhang kawili-wili ka, hinding-hindi ako magtataksil. Talagang umaarte siyang parang isang matapat na lalaki. Pero ang asawa mo ay nasa harap mo na. Hindi mo pa rin makilala. May gana ka pang magsalita ng ganyan? Sige, susubukan ko kung gaano ka talaga katapat. Pagtataksil na ba ang tawag dito? Attorney Sue, mukhang mas gusto mo pala ang mga lalaking may asawa na. Ang isang mister na katulad ni President Lee, sinong hindi magkakagusto? Pero, mas gusto ko ang pera ni President Lee. Mas makatuwiran iyon? Hindi ba? Ayos lang. Dahil marami akong pera. Bakit hindi siya sumusunod sa inaasahan ko? President Lee, kailangan na nating pag-usapan ng trabaho. Isa pa rin akong profesional na abogado. Kung ganoon, Attorney Sue, isabay mo na rin ang paghawak sa kaso ng diborsyo ko.
Makikipagdiborsyo ka sa akin? Makikipagdiborsyo ka ba sa akin? Hindi. Gusto ko lang na tulungan mo akong makipagdiborsyo, Attorney Sue. Siyempre, kung si Sue Jinro na babaeng iyon ay marunong makisama, mas mabuting kusa na lang siyang umalis. Kung kakailanganin ko ng tunay na asawa, mas gusto kong pakasalan ka, Attorney Sue. Sige ba? Gusto mong makipagdiborsyo sa akin, pero gusto mo rin akong pakasalan. Manigas ka sa pangarap mo. Lalaruin ko ang laro mo. Tingnan natin kung paano ka magsisisi sa huli. Sige. Walang problema. Sino ba itong nakikita ko? Ikaw pala iyan, ate. Namimili ka ng walang kasama. Nakakaawa ka naman. Sue. Sue Jinro. Ganyan ba talaga ang ayos mo? Para kanino ba iyang pagpapasikat mo? Isa ka lang namang matandang dalaga na walang nagkakagusto at mukhang mahirap. Mahal, hindi ba tama ako? Hindi ako katulad ng iba na kumukuha ng basurang ayaw na ng iba at nagyayabang pa. At saka, 2 taon na akong kasal. Ikaw. Ano naman kung kasal ka na? Sigurado ako, nagpakasal ka lang sa kung sinong tambay lang sa tabi-tabi. Hindi tulad ng aking Jiaozun na isa ng mataas na opisyal sa subsidiary ng Lee Group. Siguradong nagsisisi ka na ngayon, di ba? Siya ba? Siyempre naman. Hindi talaga mapapantayan ng asawa ko ang asawa mo dahil ang asawa ko ay hindi palamunin. Siya lang naman ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Nakakatawa ka. Ang asawa mo ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Kilala mo ba kung sino iyon? Ang tunay na pinakamayaman sa Jiangcheng ay si Lee Yunchi, President Lee. Saan mo naman nakuha ang lakas ng loob na ikumpara ang walang kwenta mong asawa sa kanya? Mahal ko. Mahal? Dating boyfriend, tulungan mo naman ako. Ate, si President Lee ay hindi para sa isang katulad mo. Tama. At noong nakaraan, iyong lalaking sumagot ng tawag, halatang mahina ang boses niya. Hindi ka naman pangit, kaya wag dahil sa akin, ay pipili ka na lang ng kung sinong hamak na lalaki. President Lee, natatandaan niyo po ba ako? Isa po akong manager sa Junue. Noong nakarang annual party, nakita ko na po kayo. President Lee, itong si ate, masyadong mayabang at walang alam, wala ring karanasan sa mundo, at nagawa pa kayong bastusin. Ngayon, ako na mismo ang magpaparusa sa kanya. President Lee, Santihin siya. Lahat ng kumpanya sa ilalim ng Lee Group ay hinding-hindi na siya tatanggapin. Opo, sir. President Lee, bakit po? Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. hindi. Mahal? President Lee, ibig bang sabihin, mag-asawa ba talaga kayo? Oo, hindi. Maghintay ka, pagbabayarin kita. Mahal. Attorney Sue, ganun ka ba kadesperadang pakasalan ako? Siguro nga. Pero President Lee, nakita ko na ang asawa mong si Sue Jinro. Kasing ganda ko siya, mabait, at isang mabuting babae. Ganoon ba? Pero sa tingin ko, Sue Jinro siguradong hindi kasing saya ni Attorney Sue. Si Sue Jinro, Pero, may asawa na ako. President Lee, itutuloy pa ba ang diborsyo? President Lee, may mahalagang nangyayari sa kumpanya. Kailangan niyo pong bumalik para asikasuhin ito. Attorney Sue,
Ang lalaking hindi ka man lang kayang protektahan kapag hinihiya ka ng iba ay walang silbi. Hindi ako magagalit kung pati ang kaso ng sarili mong diborsyo ay isasabay na rin, Attorney Sue. Ang taong iyon talaga, hindi man lang tinatapos ang sinasabi ko. Yunchi, sa darating na weekend na ang engagement party namin ng iyong pangalawang ina. Iniisip ko, bago ang engagement party ay maipakilala ka sa kanya. Hindi na po kailangan. Personal nyo na po itong desisyon. Sige, alam ni Papa na busy ka. Pero, sa araw ng engagement party, siguraduhin mong makakarating ka. Sige po. Auntie Ken, ang ganda mo talaga sa suot mong wedding gown. Ipinagawa ito ni Lauli. At mayroon din siyang ipinagawa para sa iyo. Halika, subukan mo na ito. Pagkatapos ng engagement party, plano ni Lauli na ituloy na rin ang kasal ninyo ni Yunchi. Napakaganda nito. Nandito na rin lang, isukat mo na. Auntie Ken? Ikaw ang magiging pangalawang ina ko? Ano? Teka, anong ginagawa mo? Magpaliwanag ka? Anong ipaliliwanag ko? Bakit ako? Sabi mo may asawa ka na, pero bakit tauhan ka ni pamilyang Lee? May problema ba doon? Alam mo kung sino ako, pero nagawa mo pa rin akong hamunin? Sino pa ba ang hahamunin ko kundi ikaw? Hindi ba't natural lang iyon? Sige, dahil gusto mo ng excitement, itutuloy natin ito hanggang dulo. Magsisimula na ang engagement party doon? Hindi ka ba pupunta sa engagement ng tatay mo? Kapag wala ang bida, hindi ba't tapos na ang seremonya? Magpalit ka na ng damit. Sige po. President Lee, bakit po kayo nandito? Pinapahanap po kayo ng chairman kanina pa. Bakit ka nandito? Tapos na po ng maayos ang engagement party? Pinapakuha po ng chairman ang mga gamit ng madam para ilipat na rito. Tapos na ng maayos ang engagement? Opo. Nandito po si Attorney Sue. Nga pala, naiwan niyo po ang bag niyo, kaya dinala ko na po rito. Salamat. Sue. Sue? Jinro? Ang identification card ng asawa ko, bakit nasa iyo yan? Para makipagdiborsyo si President Lee sa asawa niyo, hindi ba kailangan ng mga dokumento? Bakit? Nagsisisi ba si President Lee at ayaw na niyang makipagdiborsyo? Sa asawa ko, na isang beses ko lang nakita, wala talaga akong maalala sa kanya, kaya paano ako magsisisi? Mabuti naman kung hindi ka nagsisisi. 2 taon lang ang lumipas, kinalimutan mo na ako ng lubusan. Tapos paulit-ulit mo pang sinasabi na interesado ka sa akin. Attorney Sue, bakit ka nagpakasal sa tatay ko? Sa tatay mo? Hindi mo kilala ang sarili mong asawa at napagkamalan mo pa akong madrasta mo. Mula asawa naging anak na lang, mukhang ako pa ang nakalamang. Magsalita ka, ano ba talaga ang layunin mo?
Siyempre, dahil gusto kita, President Lee. Kaso may asawa ka na. Kaya wala na akong ibang nagawa. Dahil, sa madaling salita, ang mga malapit sa isa't isa. Ang unang nagkakaroon ng pagkakataon. Bakit? Akala mo ba hindi talaga kita kayang halikan? Hindi ka ba natatakot na mapalayas sa pamilyang Lee? Kung matapang ka, magsumbong ka sa tatay mo. Tingnan natin kung ikaw ba ang kakampihan niya o ako. Oo nga pala, hindi na bata si President Lee. Kaya ang pagrereklamo sa magulang ay hindi mo na siguro gagawin, di ba? Sige. Napakahusay. Jinro, ang aga-aga pa, ay niyaya na kitang mag-almusal. Hindi ba ito nakakaabala sa trabaho mo? Hindi po pa. Ang mga hawak ko pong kaso ngayon ay para naman sa Lee Group, kaya parang nagtatrabaho na rin po ako habang nagpapahinga. Sige lang. Kahit hindi ka na pumasok ayos lang, hayaan mong si Yunchi ang bumuhay sa'yo. Siya nga pala, kamusta na kayo ni Yunchi nitong mga nakaraang araw? Maayos naman po. Nakakaraos naman. Tamang-tama, halika na at mag-almusal. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Dapat nang umalis ang babaeng ito sa pamilyang Lee. Dapat nang umalis ng babaeng ito sa pamilyang Lee. Ang aga-aga pa, naghahari-harian ka na naman? Kung ayaw mong kumain, pumasok ka na sa trabaho. Sino ba ang gustong makakita sa nakasimangot mong mukha? Papaalisin niyo ako para lang sa babaeng ito? Gusto mo ba talagang pagbayarin sa galit ang tatay mo? Masyado kang matapang. Tingnan na lang natin. Ang batang ito talaga. Jinro, wag mo na lang siyang pansinin. Hindi niya lang alam kung gaano siya kaswerte. Oo nga pala, ikaw. Dito ka na tumira sa bahay? Para kay Yunchi ay mas mapalapit kayo sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, makikita rin niya ang halaga mo. Ako, lilipat dito? Wag na po pa. Mas mabuti pang... Pa, wag po kayong ma-stress. Lilipat na po ako. Ngayong araw na po ako lilipat. Sige, papupuntahin ko agad ang assistant para tulungan kang lumipat. Pa, tinakot niyo po ako. Tuloy? Attorney Sue, ito po ang ilan sa mga kaso ng Lee Group natin. Sabi po ni President Lee, kailangang maibigay ito sa inyo. At kayo raw po ang mamamahala nito. Ang mga kasong ito, ang deadline ay sa loob ng isang araw. Ano? Ang daming kaso nito. Paano ko ito matatapos sa loob ng isang araw? Gusto niya ba akong pahirapan ng husto? Sabi po ni President Lee, nakadepende rito ang sahod ninyo. Galingan niyo po. Leonche! Sa wakas, natapos din. Leonchi, hindi ako magpapatalo sa'yo, humanda ka sa akin. Mukhang hindi na ako makakauwi ngayon. Bata ka, saan ka pupunta? Matutulog na. May mukha ka pang matulog? Mangako ka sa akin na hindi mo na siya aawayin. Lee, Ang puso ko, Nangangako. Nangangako ako na makikipagkasundo na ako sa kanya. sige, matutulog na ako. Pa, anong tinitingin-tingin mo? Sabi ko na sa'yo, kakampi ko talaga ang tatay mo. Kapag pinahirapan mo pa ako, isusumbong kita sa tatay mo. Hindi ako magdadalawang isip na maging isang batang mapagsumbong.
President Lee, naaalala niyo pa po ba ako? President Lee, ako po si Sinue. Dati po, nagkaroon tayo ng kaunting hindi pagkakaunawaan at hindi ko sinasadyang mabastos kayo at si Mrs. Lee. Hihingi po ako ng paumanhin. Huwag na po kayong magalit sa akin, okay? Ang walang hiyang babaeng iyon ay hindi ko asawa. Sabi ko na nga ba, ang ganyang klase ng babae, President Lee, paano niyo siya magugustuhan? Bagay lang siyang ipakasal sa mga tambay o kriminal. Nagpakasal siya sa tatay ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. President Lee, hindi po talaga iyon ang ibig kong sabihin. Su Jinro, ikaw ang may kasalanan nito. Aba, si ate pala. Nagawa mo talagang pumunta sa ganitong klaseng lugar para gumastos. Ay, nakalimutan ko. Si ate pala ay kasal na kay Chairman Lee, kaya natural lang na may pera siya. Ate, kapag nalaman ni Papa na dahil sa pera ay nagpakasal ka sa isang matandang lalaki, ano kayang may isip niya? Kaya pala tinanggal ako ni President Lee sa trabaho dahil sa iyo. Naging madrasta ka na pala. Nagkamali talaga ako noon. Hindi ko agad nakita na isa kang ganitong klaseng babae. Ano bang pinagsasabi ninyong dalawa? Jiaozun, may gana ka pa talagang magsalita ng ganyan? Su Jinru, napipikon ka na ba? Tumingin kayong lahat dito. Ang babaeng ito, para lang makasali sa mayamang pamilya, ay nagpakasal sa matanda para maging madrasta. Ginagamit pa niya ang kanyang kapangyarihan. Pinilit niya ang chairman na tanggalin ang boyfriend ko sa trabaho. Ang babaeng ito, para sa pera, gagawin ang lahat, napakasama niya talaga. Ang ganitong klase ng mukhang pera at ambisyosang babae ay talagang nakakasira sa lipunan. Kununan niyo ng video, i-post niyo sa internet para hindi na siya makalabas ng bahay sa hiya. Tumigil na kayo sa pagkuha ng video. Sushinyue, tuturuan kita ng kaunti tungkol sa batas. Ang pagpapakalat ng maling balita at paninirang puri na nakakasira sa dangal ng ibang tao ay may kaukulang pananagutan sa batas. Natatakot ka na ba? Mismo si President Lee ang nagsabi niyan sa akin. Humanda ka sa akin, Lee Yunchi. Talagang idinamay mo ako rito. Sino ang naglalakas loob na manggulo sa lugar ni Pamilyang Lee? Si President Lee po. Si President Lee. Ang babaeng ito na mahilig sa karangyaan, hindi dapat hinahayaang manatili rito sa Pamilyang Lee. Tama po, matanda na ang chairman. Nalilin lang siya ng mapangakit na babaeng ito. Huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Tama na. Ang asawa ko. Halata namang siya ang... Paano nangyari iyon? Malinaw ang sinabi ni President Lee na Mula ngayon, ayaw ko nang makita silang dalawa. Lahat ng bidyong kinuha ngayong araw, pati na ang mga litrato, kapag may kumalat na kahit isa, ako na si Lee Yunchi ang mismong magpaparusa sa inyo. President Lee, patawad, nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Tama, President Lee. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Wala naman akong ginawang masama. Anong tinitingin-tingin nyo? Magsialis na kayo. Layas, sige na. Wow! Mukhang ang gwapo ng asawa ko ngayong araw. Ginawa ko lang iyon para sa dangal ni Papa, huwag kang masyadong mapagsamantala. Nakakainis talaga. Lee Yunchi, ang bagal mo talagang makaunawa. Bakit siya pupunta sa law firm? Magandang umaga, Jinro. Jinro, ang almusal mo, bakit ka pareho ng kay President Lee? Ako mismo ang gumawa nito. Galing ito sa tindahan ng baozi sa baba. Mukhang masarap ang baozi sa tindahang iyon. Susubukan ko rin sa susunod.
Attorney Luo, ibibigay ko na sa iyo ang almusal ko. Jinro? President Lee, binigyan niya talaga ako ng almusal. Leonchi, simula ngayon hindi na ako gagawa ng almusal para sa iyo. Buisit? Ang babaeng ito na walang hiya? Bakit ko ba siya naiisip? Yunchi, balita ko may babae ka na ngayon. Kumusta na ang lagay nyo? Wala namang espesyal. Anong ibig mong sabihing wala? Bilis, ikwento mo na sa akin. Bihira ka lang magkaroon ng babae. Isa siyang abogado at pinakasalan niya ang tatay ko. Ano? Sinasabi ko sa iyo, pangalawang ina mo na siya, huwag kang magkaroon ng masamang balak sa kanya. Gabi na nang makauwi ka. Bakit ang dami mong nainom? Kailangan mo bang alalayan kita pabalik sa kwarto mo? Yunchi, nandyan ka na pala. Nababaliw ka na ba? Nandyan na ang tatay mo? Bakit? Hindi ba gusto ito ng aking pangalawang ina? Sa wakas ay nagkaayos na rin ang mag-asawa. Pinag-alala pa nila ako ng husto. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman siguro seryoso, di ba? Magandang umaga, President Lee. Bakit ka nandito? Anong ginawa mo sa akin? Huwag mo akong pagbintangan. Kagabi, ikaw mismo ang kusang lumapit sa akin. Ako kagabi. Kagabi. President Lee, huwag kang mag-alala. Ititira ko itong sikreto para sa'yo. Kaya huwag mo na itong isipin masyado. Mukha naman siyang matalino, pero bakit ang bilis niyang maloko? Ano bang kayang gawin ng lalaking lasing? Kahit lasing ka ay may topak ka pa rin? Napagod talaga ako kagabi. Matutulog muna ako ulit. Bakit mag-isa ka lang? Siya? Baka hindi pa siya gumigising. Sa bagay, baka napagod siya ng husto kagabi. Dalhan mo siya ng almusal doon. Bilisan mo na. Mukhang malapit na akong magkaroon ng apo. President Lee, sinundan mo pa ako hanggang dito sa banyo? Kapag nalaman ito ng iba, masisira ang reputasyon mo, di ba? Noong tinutukso mo ako, bakit hindi mo yan sinabi? Ako, tinutukso ka. Kagabi ay malinaw na. Attorney Sue,
Attorney Su, bibigyan kita ng 1 buwan para makipaghiwalay. Bakit naman ako susunod sa'yo? Kung hindi ka makikipaghiwalay, wala kang magagawa? President Lee, bakit ka napunta rito sa law firm? May pag-uusapang bagong winery si Lee Group, kailangang pumunta roon at gumawa ng kontrata. President Lee, gusto mo bang samahan kita? Mukhang maayos naman si Attorney Su. Si Attorney Su na lang ang sasama sa akin. Ako na naman? Tara na. President Lee, isang malaking karangalan ang pagbisita nyo. President Lee, pasensya na at hindi ko kayo nasalubong agad. Nakarihanda na po ang alak para sa inyo, tuloy po kayo. Ito ang alak na maingat naming ginawa rito sa winery. Malasa ang timpla at may kakaibang sipa. Mahusay. Talagang eksperto kayo, President Lee? Mukhang ang assistant ni President Lee ay madaling malasing. Kapag kasama si President Lee, hindi pwedeng hindi ka iinom. Nagkakamali po kayo, Boss Lee. Hindi ako assistant ni President Lee. Ang pagiging madaling malasing ay kahinaan ko nga, pero ang kakayahang profesional at ang maayos na pagtatrabaho ang siyang pinakamahalaga. Sino ba ang babaeng ito? At nagagawa niyang sumagot ng ganyan sa harap ni President Lee? Dapat siyang maturuan ng leksyon mamayang gabi. President Lee, dito muna tayo sa wine estate mamalagi ngayong gabi. So, Jinro, anong ginagawa mo? Sino yan? Anong binabalak mo? Nasa tapat lang na kwarto si President Lee. Sa tingin mo ba ay may pakialam sa iyo si President Lee? May asawa na si President Lee, kaya sumunod ka na lang sa akin? Para sa pakikipagtulungan natin kay Lee Group sa hinaharap, ay hindi ka mawawalan ng mga benepisyo. Sinasabi ko sa iyo, isa akong abogado. Ang paggamit ng dahas, pananakot, o anumang paraan para hamakin ang isang babae ay tiyak na hahantong sa pananagutang kriminal. Sasabihin ko na lang na ikaw ang nanukso sa akin. Sa estado ng pamilya ko, siguradong iisipin ng lahat na ikaw ang humahabol sa akin. Sino pa ang maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Ang mambastos at manghamak ng babae, ang mga katulad mong tao, ay salot sa lipunan. Walang hiya ka? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ayaw mo talaga sa maayos na usapan, gusto mo talagang parusahan, ano? Ayaw mo talaga sa maayos na usapan, gusto mo pa talagang daanin sa dahas, ano? At balak mo pang tumakas? Ngayong gabi, hindi ka makakalampas sa mga kamay ko. President Lee. Simula sa araw na ito, ang Jiangcheng ay wala ng Lee Family Winery. President Lee, isa lang siyang hamak na abogado at hindi mo naman siya asawa. Bakit kailangan mong... Ang mga tao ni Lee Yunchi, kapag may nangahas na gumalaw, ay siguradong pagbabayarin ko. President Lee? President Lee? Maawa ka? Hindi ko dapat ginawa iyon? Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Patawarin mo na ang Lee Family Winery. Siya ang tumukso sa akin. Totoo. Siya ang nauna. Ayos ka lang ba?
Anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kung ano. Anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Hindi ba't napaka-agresibo ni Attorney Sue? Kahit ang isang tulad ni Boss Lee ay nagustuhan mo? Bakit ako hindi? Naniniwala ka talaga sa mga kasinungalingan niya? Nababaliw ka na. Sumobra ba ako sa paglalaro? Ang lalaking ito, bakit bigla na lang siyang nagkakaganito? Gayong noong mga nakaraang araw lang, ay galit pa siya sa akin. Hindi ba ito ang gusto mo? Bakit ayaw mong makipagdiborsyo? Talagang baliw na itong si Lee Yun-chi. Ang walang utang na loob na babaeng ito? Matapos akong makuha ay gusto ng tumakas? At ngayon ay gusto pang maging kampante bilang madrasta ko? Huwag kang umasa. President Lee, kailangan lang nating pilitin ng chairman na makipagdiborsyo kay Attorney Sue, hindi ba? Hindi nyo na po kailangan magalit. Pinapahalagahan po kayo ng chairman. Tiyak na makikinig po siya sa sasabihin nyo. Naisip na pala ito ni President Lee. Marami lang akong nasabi. Ipadala ang inihandang kasulatan ng diborsyo kay Soo Jin-ro. Sisi, anong ginagawa mo rito? Sakto at may kaso ako rito sa malapit, kaya dumaan na rin ako para makita kayo. Hindi pa rin ako nag-aalmusal, kaya nagluto ako ng kaunti para pagsaluhan namin ni President Lee. Ang almusal na ginawa ko, binigay mo sa iba, pero kapag almusal ng ibang tao, ang sarap ng kain mo. Walang hiya ka. President Lee, masarap ba ang ginawa kong almusal? Medyo tuyo. Kukuha lang ako ng maiinom mo. Tungkol kagabi, huwag ka nang magpasalamat. Ikaw. Hinalikan mo na nga ako. Nakuha mo pang magmalinis pagkatapos mo akong samantalahin. Binigyan na kita ng isang buong gabi para mag-isip. Makipaghiwalay o sa pilitang hiwalayan? Pumili ka. Makipagdiborsyo ka? O piliting kitang makipaghiwalay? Pumili ka. President Lee, hindi ba't iniisip mo na ako ang iyong pangalawang ina? Kung may binabalak ka man sa akin, hindi ba parang mali iyon? Tingin mo ba ay may pakialam sa iyo ang tatay ko? At saka, mas gusto ko na ngayon na makipagdiborsyo siya sa iyo. Kung sasabihin mo man sa kanya ang mga balak ko sa iyo, mas mabuti pa nga. Para mas mapabilis ang lahat. Hindi ka ba natatakot na masaktan ang asawa mo? Total, naging mag-asawa rin naman kayo sa loob ng 2 taon. Noong inaakit mo ako, bakit hindi mo naisip iyan? Asawa mo na ako, paano mo nasabing pangaakit iyon? Ano kasi dapat? Siguro marahil hindi iyon matatawag na pangaakit, di ba? Siguro ay katuwaan lang iyon. President Lee. Jinro, bakit ka nakahiga sa sahig? Ano? May nalaglag kasi akong gamit, hinahanap ko lang. Kung ganoon, magpatuloy ka sa paghahanap, Attorney Sue. May gagawin pa ako kaya aalis na ako. Ang taong ito, masyadong tuso at mapanlin lang. Ayaw talagang magpatalo. Jinro, may nangyari ba sa inyo ni President Lee? Iyong boss Lee kahapon, sinubukan akong hamakin, kaya tinulungan ako ni President Lee na parusahan siya. Jinro, may asawa ka na? Kahit na wala kayong nararamdaman para sa isa't isa, ang magtaksil at humanap ng iba, ay hindi magandang gawin, di ba? Pero hindi naman maganda ang makipagrelasyon sa 2 tao ng sabay, di ba? Sisi, may asawa na rin si Lee Yun-chi. Kung ganoon, diskarte ko na iyon, wala ka nang pakialam doon. Pero, kung susubukan mong agawin ang lalaki ko, hindi na tayo. Magkaibigan mula ngayon. Pero asawa ko ang inaagaw mo. Ang mga pag-aari ko, si Soo Jin-ro, maari kong ibigay, pero hindi pwedeng agawin.
President Lee, babalik po ba muna tayo sa opisina o uuwi na po tayo? Hindi pa kumakain ng almusal si Attorney Sue. Kumanap muna tayo ng restaurant. Mabuti naman at naalala pa ni President Lee. Ang almusal natin kaninang umaga? Masarap ba? Kung ano-ano ang sinasabi mo? Nagsiselos ka ba? Sa lagay na yan? Ako? Nagsiselos? Paano naman ako magsiselos? Napakaraming lalaking humahabol sa akin. Kahit ikaw pa, President Lee, kailangan mo ring pumila. Ikaw? Ikaw? Bakit ka lumalapit ng ganyan? Tandaan mo ito, hindi ako nakikipila lang sa iyo dahil siguradong makukuha kita. Attorney Sue, may package po kayo. Salamat po. Nakakainis talaga. Itong si Lee Yun-chi talaga parang gustong-gusto na akong hiwalayan. Kahit sarili niyang asawa ay hindi niya makilala. Ang walang hiya. Kung maghihiwalay man, dapat ako ang unang magsasabi. Attorney Sue, bakit parang galit na galit ka? May mahirap ba kayong kaso? Oo nga, samantalang hindi naman alam ni Lee Yun-chi na ako ang asawa niya. Bakit ba ako nagagalit? Hindi kaya gusto ko na talaga siya? Hindi maaari. Hindi maaari. Sabi ng tatay mo may kailangan siya sa akin, bakit hindi ko siya makita? Hindi ba ito para sa iyo? Nakapag-isip ka na ba? Handa ka na bang makipagdiborsyo? President Lee, pwede ba kitang ma-interview? Bakit ba kailangan mong makipagdiborsyo sa asawa mo? Kahit sabihin nating hindi kayo malapit sa isa't isa, pero pwede naman kayong magkakilala muna. Baka sakaling magustuhan mo rin siya. May sinabi ba siya sa iyo tungkol sa akin? O baka naman, masyado siyang gahaman sa posisyon bilang G ng Lee at ayaw makipagdiborsyo kaya ikaw ang ginawa niyang tagapagsalita? Ang mga babaeng mukhang pera na katulad niya ay hinding-hinding ko magugustuhan. Hindi ba sinabi mo rin na isa akong babaeng mukhang pera? Kung ganoon, bakit mo pa ako kinukulit? Magkatulad ba kayo ni Sujin Roo? At saka, hindi ako yung tipo ng lalaki na walang pananagutan. Talagang responsable ka nga. Hindi mo pa nga ako gaanong kilala, pero sinasabihan mo na akong mukhang pera. Napakasama mo talaga, bagay lang sa'yo na walang asawa. Nandiyan ka na pala. Kakahahanap ko lang sa'yo. Sumama ka sa akin sa opisina. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige po. Sige, magkunwari ka pa. Hindi ako naniniwala na kaya mong magpanggap na parang walang nangyari habang nananatili kang pangalawang ina rito. Pa, ano po ang gusto ninyong sabihin sa akin? Ganito iyon, noong nakaraang engagement party, hindi ako nag-imbita ng maraming panauhin at hindi rin nakapunta si Yunchi. Iniisip ni Auntie Chin na tila hindi siya gusto ni Yunchi kaya hindi pa siya lumilipat dito. Plano kong magdaos ng isang piging para formal na ipakilala siya. At ikaw sa lahat. Ano sa tingin mo? Ito po. Siyempre, wala pong problema. Kung ganoon, ang pagiging asawa ko ni Lee Yun-chi ay tuluyan ng mabubunyag. Auntie Kin, ano ito? Huwag mong hayaang makarinig si Yunchi. Kami ni Lauli ay may inihandang kaunting sorpresa para sa kanya. Pupunta muna ako sa kwarto para mag-ayos. Huwag mong hayaang malaman niya. Ganoon ba? Huwag kang mag-alala, siguro ay tulog na siya. Asikasuhin mo na iyan ng mahinahon. Luyon, Siguraduhin mong itatago mo ang sikreto ko. Gising pa ako. Uminom ka muna ng tubig.
Ikaw, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Papa. Hindi pwede. Huwag kang mag-alala, hindi ito tungkol sa pagpapadivorce ninyo. Sabi ng hindi pwede. Ano bang meron sa loob ng silidaklatan? Wala namang kahit ano. Naku, ang lampa mo naman. Lakasan mo pa para pumasok. May kasama bang babae si Papa? Nagdala ang papa ko ng babae at nanonood ka lang dito sa baba? Tinutulungan mo pa siyang magtago? Masyado kang maraming iniisip. Paano namang mangyayari iyon? Wala ang papa mo sa silid-aralan. Halika rito, magpalit tayo. Sasabihin mo pa bang wala? Lagot na, parusahan nyo na lang ako. Pinapasikreto nyo sa akin. Pero dapat hinaan nyo rin ang ingay nyo. Magkunwari ka na lang na wala kang narinig. Ang totoo ay hindi gaya ng iniisip mo. Intindihin mo na lang ang papa mo. Nagawa mo pang intindihin iyon? Oo naman. Bakit naman hindi ko maiintindihan? Sira na ba ang ulo mo? Ganyan mo ba talaga kagusto ang pera at ang pagiging asawa ni Chairman Lee na posisyon? Ano? Ang lalaking ito? Ang tindi rin ng imahinasyon? Magsalita ka. President Lee, kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ngayon. Pero tungkol sa nangyayari, pwede ko itong ipaliwanag sa iyo. Kaya, hindi ka pa rin ba makikipagdiborsyo sa papa ko? Ano ba itong pinagsasabi mo? Sa simula pa lang, mali na ang pagkakaunawa mo. Mali ang pagkakaunawa ko? Leonchi, tanga ka ba? Hindi mo ako madrasta. Leonchi, ang tanga mo ba? Hindi mo talaga ako pangalawang ina, hindi mo talaga ako pangalawang ina. Loyon, makinig ka? Anong ingay iyon sa baba? Nasa baba si Jinro. Bilisan na natin ito. Dahil ang pagbuo nito ay medyo komplikado. Tulungan mo akong itulak ito, ipasok mo. Sana pala ay pinagawa ko na lang ito sa assistant ko. Ang laki na ng anak natin. Bakit naglalaro pa siya ng ganito? Gustong-gusto ito ng mga kabataan ngayon. Tsaka, kung ipapagawa natin sa assistant, nasaan ang pagpapahalaga doon? Gusto kong makita ni Yunchi ang pagmamahal ko. Sige na nga, sige na. Halika, tapos ko na itong sa akin. Magpalit na tayo. Anong nangyayari? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hindi kaya ganoon lang kadali na nahulog ako sa kaguwapuhan niya? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Paano ako magkakamali? Para sa posisyong ito, talagang nakakaya mong magtiis. Dahil diyan, tutulungan kitang tanungin si Papa kung ano ba talaga ang tingin niya sa iyo. Tutulungan kitang tanungin ang tatay ko kung ano ba talaga ang tingin niya sa iyo. Nakapagtataka? Kakarinig ko lang na may ingay dito. Ang pakikipaghiwalay, ang tanging pagpipilian mo. Sabi ko naman sa iyo, nagkakamali ka lang? Bakit ba ang tigas ng ulo mo at ayaw mong makinig sa paliwanag? Sobrang nakakainis na? Hiwalayan? Hindi ako makikipaghiwalay. Kung maghihiwalay man, dapat ako ang unang magsasabi? Bakit hahayaan kong si Lee Yunchi ang mang-iwan sa akin? Sinisiraan niya ako ng ganoon? Tapos ayaw pa niyang makinig sa paliwanag. Tungkol sa paglilipat ng kaso, narinig kong ikaw ang may hawak ng kaso ng hiwalayan ni President Lee. Ibigay mo na yan sa akin. Hindi ko maibibigay sa iyo ang kasong ito. Tsaka, si Lee Yunchi ay dadaan sa kasunduan ng paghihiwalay. Ako lang ang inatasang gumawa ng kasunduan. Hindi pa ito umaabot sa punto na kailangan na ng demanda. Ano ba talagang gusto mong mangyari? May asawa ka na? Lumayo ka kay President Lee. Alam mo naman na siya ang lalaking gusto ko. Pati na rin itong asawa mo. Ang asawa mo ay si Lee Yunchi? Jinro, niloloko mo ako. Ikaw pala ang asawa niya. Pero itinago mo sa akin at hindi mo sinabi. Sinadya mo ba ito para sirain ang mga plano ko? Hindi po, Sisi. Hindi ganoon ang iniisip mo. Ako? Tama na, Jinro. Hindi ko akalaing ganyan kang klase ng tao. Dahil hindi ka naging tapat?
Huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Sisi, may ilang bagay na kailangan kong linawin sa iyo. Una, ako si Sujin Ro. Isa akong abogado. May sarili akong buhay. At hindi ko kailangang ipagmalaki kahit kanino kung kanino man akong asawa. Ang pagsasama namin ay personal kong buhay. May karapatan akong pumili kung sasabihin ko. O hindi. At walang sino man ang pwedeng humusga sa akin dahil lang sa meron akong sariling mga sikreto. Pangalawa, sinabi ko na may asawa na si Lee Yunchi at malinaw mo ring sinabi noon na hindi iyon problema. Sa simula pa lang, hindi ka naman aatras kahit sino pa ang asawa ni Lee Yunchi. Kaya bakit ngayon ay aatras ka? Huwag kang gumawa ng dahilan para sa ambisyon mo para lang palabasin na wala kang kasalanan. Napakagaling mo talagang magsalita, Attorney Su. Sige. Sakto, dahil hindi ko na rin kailangang magpanggap. Total makikipagdiborsyo na rin naman sa iyo si Lee Yunchi. Magkanya-kanya na lang tayo ng diskarte. Gamitin na lang natin ang sarili nating kakayahan. Lee Yunchi, napakadami mo talagang babaeng humahabol sa iyo. Nabalitaan ko na si Chairman Lee daw ngayon ay ipakikilala na ang asawa ng chairman, pati na rin ang sikat na si Mrs. Lee, dadalo rin daw ngayong araw. Ang ibig mong sabihin ay ang asawa ni Lee Yunchi? Gusto ko talagang makita itong si Mrs. Lee. 2 taon na silang kasal ni President Lee, pero wala pa rin nakakakita sa hitsura niya. Balita ko ay masyado siyang misteryosa. Nabalitaan ko na itong si President Lee ay wala talagang pakialam sa Mrs. Lee na iyan, kaya naman hindi ito kailanman nagpakita. Talaga? Siyempre naman, Sino ka ba? Paano mo nalaman? ako. Nana? Bakit hindi ka nag-iingat? Natapon tuloy ang alak sa kanya? Hindi ko naman sinasadya, hindi naman siguro magagalit si Miss Su, di ba? Sino namang maniniwala na hindi mo sinasadya iyon? Paano kung sinadya ko nga? Anong magagawa mo? Sino ka ba sa akala mo? Para mangahas na agawan ng lalaki si Sisi? Napakawalang hiya mo. Gusto mo pa talagang akitin si President Lee? Gusto mo pa talagang akitin si President Lee? Napakawalang hiya mo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na humingi ng tawad. Hihingi ako ng tawad sa babaeng katulad mo? Nakakatawa. Dapat kang lumuhod ngayon at humingi ng tawad kay Sisi pagkatapos ay umalis ka rito ng may kahihiyan. Ang ganitong klase ng marangyang pagtitipon ay hindi para sa mga basurang katulad mo. Hindi ka nababagay rito. Binigyan na kita ng pagkakataon. Bakit? Ano, sasaktan mo ba ako? Huwag kang mag-alala, isang abogado si Attorney Su. Hindi siya mananakit. Sa isang taong katulad ni Attorney Su na napakamaunawain, na dumihan lang naman ang isang damit, hindi mo naman iyon dadamdamin, hindi ba? Lalaban ka sa akin? Masyado ka pang hilaw. Hindi ko sinasadya. Hindi naman siguro kayo magagalit, hindi ba? Ikaw, sino ang maniniwalang hindi mo sinasadya? Tama. Ako. Pagbabayarin kita. Bakit? Ano, sasaktan mo ba ako? Isang abogado si Attorney Luo at palaging maunawain? Nabasa lang naman ang isang damit. Hindi mo naman iyon dadamdamin? Hindi ba? Ikaw? Bakit? Pagtitipon ito ni Pamilyang Lee ngayong araw, kapag gumawa pa kayo ng gulo, hindi ba kayo natatakot na mapalayas dito? Alam niyo naman, na kahit anong mangyari, hindi nila ako mapapaalis. Anong ginagawa niyo rito? Bakit ka pumasok dito? Nagkakalat ka sa handaan ko sa pamilyang Lee? Sabihin mo, umaasa ka ba sa tatay ko? O sa akin? Kung hindi dahil sa mga babaeng humahabol sa'yo, hindi ako madadamay sa gulo. At bakit naman ako aasa sa'yo? Hindi ba't mula sa kaibuturan ng puso mo ay hinahamak mo ako? Dati ay ganoon nga. Pero gaya ng sinabi ko, isa akong lalaking may pananagutan.
dahil nangyari na ang lahat sa atin, pakakasalan kita. Ano, may sakit ka ba sa utak? Bakit mo ako pakakasalan kung hindi mo naman ako gusto? Wala tayong ugnayan? At lalong wala kaming ugnayan ng tatay mo. Sinong nagsabing hindi kita gusto? Hanggang ngayon ay kahit pangalan ko ay hindi mo pa alam, di ba? Ano naman ang magugustuhan mo sa akin? Ang gusto ay gusto, anong kinalaman ng pangalan doon? Sige, ano ang pangalan mo? Ako si Sujin. President Lee, may mahalagang kailangan sa inyo si Chairman po. Naintindihan ko. Sige. Tatandaan ko ang pangalan mo. Sujin. Tungkol sa ating dalawa, lilinawin ko sa iyo mamaya. Ipinadala ko na ang kasulatan ng diborsyo kay Sujin Roo, doon sa babaeng mukhang pera. Hoy! Lagi ka na lang bang nakikinig sa sinasabi ng iba nang hindi tinatapos? Hindi mo ba alam kung paano makinig sa punto? Gusto mo raw ako, pero sinasabi mong mukhang pera ako? Hindi na talaga ito uubra. Kung hiwalayan, hiwalayan. Ngayon na. Lee Yunchi, napakayabang mo. Bagay lang sa iyo na wala kang asawa. Divorce pa ka mo? Sige, mag-divorce tayo. Sinasabi mong mukha akong pera at paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo ako pero puro ka lang naman mabulaklak na salita. Hindi kita mapapatawad. President Lee? Siya ba iyon? Ito na siguro ang kwarto ni President Lee, di ba? Wala pa siya rito. Hihiga ako sa kama niya para sa ganoong paraan ay maging madali ang lahat. Ano ang ginagawa niya? Huwag mong sabihin gagawa niya ng masama si Lee Yunchi? Ang babaeng si Sujin, ano na naman ang pakay niya? Nagpapakipot na naman ba siya? Ang mga gimmick mo ay talagang walang katapusan. Lee Yunchi, nagagawa mo pang humanap ng iba habang kasal pa tayo? Bakit ikaw ang nandito? President Lee, nabasa ang mga damit ko kaya pumunta ako rito para magpalit. Anong ginagawa mo rito? Ipagpatuloy nyo lang, sige lang. President Lee, saan ka pupunta? Tayo? President Lee? Wala ba talaga akong karisma kumpara kay Sujin Roo? Sujin Roo? Hinding-hindi ako magpapatalo sa iyo. Gabi na. Saan ka pupunta? Aalis na ako sa pamilyang Lee. Bakit bigla kang aalis? Makikipagdiborsyo na ako para ibigay ang pwestong ito sa taong mas nangangailangan. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay naisipan mo na ring makipagdiborsyo? Huwag mo na akong sundan. Sujin? Tatawagan ko ngayon din si Sujin Roo para marinig mo mismo na hindi ko siya gusto at makikipagdiborsyo ako sa kanya. Lee Yunchi, wala kang hiya. Sujin Roo, dahil ayaw mo pa ring pirmahan ang kasunduan sa diborsyo, bukas magkita na lang tayo sa tanggapan ng gobyerno. Bukas ng 10:00 ng umaga. Aasahan kita. Siguraduhin mong darating ka sa tamang oras bukas. Assistant Lin, bukas bago mag 9:00 ng umaga, dapat mahanap mo na ang kontrata ng kasal ko. Opo. Assistant Lin, pinasama kita kay Lee Yunchi para gabayan siya at para mapunta siya sa tamang landas. Ngunit naisipan mo pang tulungan siyang nakawin ang kontrata ng kasal sa lumang bahay? Chairman, alam ko pong nagkamali ako. Ako ang nag-utos sa kanya na gawin iyon. Pa, ang kasalang ito na wala namang pagmamahalan, panahon na para tapusin.
President Lee, ipinadala na ni Miss Su ang pinirmahang kasunduan sa diborsyo. Hanggat narito ako, huwag kang umasang matutuloy ang diborsyong ito. Sabi ko na nga ba, nag-ayos pa ako ng salusalo para ipakilala si Jinro sa lahat, pero hindi siya sumipot. Siguradong pinalayas mo siya sa galit mo. Kahit papunitin mo ang kasunduan sa diborsyo, hahanapin ko pa rin si Su Jinro para pumirma ng una at pangalawang kopya. Ang kinuha mong sertipiko ng kasal, maaari akong kumuha ulit ng bago, hindi mo ako mapipigilan. Suwail na anak. Napakasuwail mong anak. Jinro, noong huling sinabi ni Yunchi na makikipagdiborsyo siya, hula ko, siguradong mayroon lang kayong hindi pagkakaunawaan. Ngayong gabi, pinauwi ko si Yunchi para kumain. Bilang isang pamilya, aayusin natin ng maayos ang gulo na ito. Pa, wala po talagang nararamdaman sa akin si Lee Yunchi. At saka ang taong iyon, hindi naman nakikinig sa paliwanag. Ang pagmamahal ay unti-unti ring nabubuo. Lee Yunchi, subukan mong huwag pumunta. Yunchi, sakto, may isang mangkok pa ng sabaw na hindi pa nadadala rito. Bilisan mo at tumulong ka doon. Bilis! Bakit ba napakalikot ng mga kamay mo? Ayos lang ako. Anong ayos lang? Nasaktan ka na? Tara, gagamutin natin yan. Umalis ako at bumalik uli. Pero bakit hindi man lang siya nagtanong? Sa tingin ko, para talaga silang mag-asawang laging magkasama. Gusto raw makipagdiborsyo ni Yunchi, pero sa tingin ko, dahil lang yan sa maliit na away, masyadong nadala ng emosyon. Tutal, wala naman talagang mag-asawa na hindi nag-aaway, di ba? Ngayong gabi, hayaan muna natin silang mapag-isa rito. Tara na, tara na. Patay na. Siguradong si Papa at si Auntie Kin ang nag-lock ng pinto. Bakit ka bumalik? Ayos na ba ang tungkol sa diborsyo? Malapit na siguro. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Ako. Kinuha nila ang marriage certificate. Kaya pala noong araw na iyon ay hindi ka sumipot dahil pala rito. President Lee, sa tingin mo, ang asawa mo, anong klaseng tao ba siya? Siya. Isa lang siyang babaeng puno ng mga pakana. Ilang beses siyang hindi sumasagot sa tawag ko. Sa tingin ko, nalaman na niya ang tunay kong pagkatao, kaya ayaw na niyang makipagdiborsyo. Hindi mo man lang tinanong kung ano ang iniisip niya. Baka naman, gusto na rin niyang makipagdiborsyo. Bakit ka ba nagmamadali? Baka asawa ko iyon, gusto sigurong makipag-usap tungkol sa diborsyo. Kahit kailan niya gustong makipaghiwalay, handa akong harapin siya. Tingnan mo, binabaan na naman niya ako ng telepono. Hindi ba't pag-iwas ang tawag dito? Tumigil ka nga. Baka naman sadyang ayaw ka lang niya talagang kausapin. Anong balak mo? Ikaw? Ayaw mo ba akong makipagdiborsyo? Siyempre gusto kong makipaghiwalay ka. Magiging masaya ako kapag nangyari iyon. Akala mo ba ako, si Su Jinru, ay manghihinayang sa iyo? May nararamdaman pa rin talaga siya para sa akin? Ngayong gabi, sa iyo na ang kama.
Hello. Yunchi, ngayong nakikita ko na kayo ni Jinro ay maayos na ang relasyon, nais ko nang ibigay sa inyo ang marriage certificate. Sana bago ka gumawa ng kahit ano, ay pag-isipan mo itong mabuti, huwag kang magpadalos-dalos. Naintindihan ko po, Dad. Assistant Lin, President Lee, magpadala ka ng tao para ayusin ang tungkol sa diborsyo. masusunod po. Ngayong alas 3 ng hapon, magkita tayo sa Civil Registry. May sipon ako, ang sama ng pakiramdam ko. Kayo po ba si Miss Su? Inutusan po ako ni President Lee na dalhin ang lahat ng mga dokumento rito. Pumasok na po tayo sa loob. Miss Su, sabi po ni President Lee, kahit wala kayong nararamdaman sa isa't isa, ay nagkasama pa rin kayo ng 2 taon. Kaya ito po ang kabayaran na ibinibigay ni President Lee sa inyo. Sabihin mo sa kanya na hindi ko kailangan ng awa niya. Miss Su, parang pamilyar po ang mukha niyo. Nagkita na ba tayo dati? Hindi pa, hindi kita kilala. Bakit ka pa nandito? Naproseso na ba ang divorce papers? Oo, Magpakasal na tayo. Lee Yunchi. Noong araw na iyon, walang nangyari sa atin. Hindi mo kailangang magpakasal sa akin at hindi mo rin kailangang managot. Alam ko, Alam mo, sinasamantala ko lang ang pagkakataon. Bawal ba? Sujin, tutal wala ka namang nararamdaman sa tatay ko at sinabi ko na rin na mayaman ako. Pinag-isipan ko itong mabuti, ang pagpapakasal mo sa tatay ko, parang dahil talaga sa akin, dahil mas madali mo akong malalapitan. bakit hindi ko napansin noon na ganyan ka pala kayabang? Sa tingin mo, bakit siya galit? Ayon sa pananaliksik, ang mga babaeng bagong divorce ay may pinagdadaan ng emosyonal at hindi pa matatag ang pakiramdam. Sa tingin ko, ganito ang nangyayari kay Miss Su. Tingnan mong mabuti. Ang litrato sa divorce certificate. At saka, ngayon, siguraduhin mong pakikinggan mo ang lahat ng sasabihin ko. Ako, si Su Jinro. Ang sinasabi mong mukhang pera, gahaman sa yaman, walang kwentang kasama, at mapanlinlang mong dating asawa. Ikaw si Sujinro? Bakit? President Lee, hindi ka ba makapaniwala? Su, Attorney Su, isang malaking pagkakamali lang po ito. Bakit hindi niyo po sinabi agad? Gusto ko sanang sabihin agad, kaso ang isang tao riyan, palagi akong minamaliit. Anong magagawa ko? Gusto ko sana magpaliwanag. Kaso ang isang tao riyan ay walang ugaling makinig sa sinasabi ng iba. Inisip mong stepmother mo ako. Hindi mo man lang naisip na asawa mo pala ako. Jinro, makinig ka sa akin. Noong araw ng engagement party ni Papa, suot mo ang wedding gown. Kaya akala ko, Oo nga, akala mo habol ko lang ang pera at ang kapangyarihan ni Pamilyang Lee, kaya nilandi ko ang 3 mo. Sa simula pa lang, sa tingin mo sa akin, ay hindi na ako mabuting tao. Akala mo hindi pa tayo nagkikita, pero iniisip mo pa rin na hindi ako makikipagdiborsyo sa iyo. Sige, ngayon, ibibigay ko na ang gusto mo. saan ka pupunta? Ginoong Lee, President Lee, hiwalay na tayo. Hindi mo naman ako gusto, kaya mas mabuti na ito. Sujinro, hindi ba kita gusto? Kahit na nagkamali ako at akala ko ay stepmother kita, gusto pa rin kitang pakasalan. Sinabi ko na, gagawin ko ang lahat para makuha ka. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Jinro? Suwail kang anak. Bakit kayo nag-divorce? Napakagulo mo. Hindi ko alam na si Sujinro pala ang palaging nasa tabi ko. Akala ko siya ay... Muli kaming magpapakasal. Kahit isang babae lang, hindi mo pa alam kung paano amuhin. Paano ba dapat? Hindi ba't kayo ni Jinro ay hindi pa nakakapagkasal?
Tama? Magpo-propose ako? At pagkatapos ay ihahanda ang kasal. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na walang kaalam-alam sa romansa? President Lee, hiwalay na tayo? Bakit ka pa nandito? Para magpakasal uli. Binibiro mo ba ako? Jinro, ang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan ay dahil sa akin. Pero pinagplanuhan ko talaga na pakasalan ka dahil seryoso ako at hindi dahil sa gabing hindi naman talaga nangyari. Pwede mo ba? Akong tanggapin muli? Bakit nakakunsi ang pinto? President Lee, alas 9:30 na po. Huli na po kayo sa oras. Bahay ko ito? Hindi ako makapasok sa sarili kong bahay. Tama ba ang ganito? President Lee, simula noong huling diborsyo, 1 taon niyo pong niligawan ng madam bago kayo nagkayos. Ngayon, ang madam na ang nagdedesisyon sa bahay. Napakahigpit po ng mga patakaran dito. Hindi kayo nakauwi bago ang curfew, kaya hindi na po kayo makakapasok. Kung ganoon, saan ako matutulog? Pahabol na paalala lang po. Ang lahat po ng pera niyo ay hawak na ng madam. Sabi po ng madam, bawal kayong tumuloy sa mga hotel ng Lee Group. Sa ngayon po, wala na kayong mapupuntahan. Gagawan ko po ng paraan. Pero, kapag nagkaroon na po kayo ng sariling ipon, huwag niyo pong kalimutang bayaran ako. Ang aga mo namang nakauwi, President Lee. May inasikaso lang ako ngayong araw, kaya nahuli ako ng 1 minuto. Wala naman sigurong problema yon, di ba? Habang pauwi ako, sinadya kong dumaan para bumili ng paboritong merienda ng asawa ko. Alang-alang na lang sa meriendang ito, mahal kong asawa, maaari mo ba akong mapatawad? Lee Yunchi, nakakainis ka talaga. Alam mo namang tumataba na ako nitong mga nakaraang araw, pero binilhan mo pa rin ako ng merienda. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda habang buhay.